Simulan natin yung ating exhortation sa isang tanong. Tapos bawat isa sa atin ay sasagot. Ang tanong natin, what are the, maybe not 5, even though nilagay ko rito, what are the 5 best Filipino toys of all time? Pero baka may idea kayo, ano yung the best? Isa lang para hindi maubos. Ano yung sa tingin niyo yung the best Filipino toy for you? Kuya Dennis, laruan. Yung bata ka Okay lang. Kahit yung batang paslit ka pa, or ngayong bata ka pa, or, you know. The best, For you. Isa lang. Yung ano ba yan? Baril-barilan. Baril-barilan, ano? Ayun. Okay. Kuya Ariel, ikaw? Ako yung pinakamasaya sa akin, yung lata. Lata? Yung nilalagyan ng pagulong, ano? Ayun. Ang galing nun Tapos mayroon pang isa, umiikot naman ng pag-ganon, ano? Ayun, lata. Ikaw, Ate Ellen? Dapat sa akin naman yung the best toy nung, yung lata din na nagkakarigin. Yung may pisi. Ayun. Naririnig mo ba ako? Hindi naman toy sa akin Yung teleponong lata. Oo nga naman. Lata ng gatas Ayun. Ikaw, Kuya Lem? Bata ako kuya kasi maalala ko saan pa ako nakapalo text ba? Text. Yun, oo. Magkikidayo ko pa sa ibang para makipag-text ka lang. Oo nga. Hindi ka nakakain. Oo nga. Yung mga naalala kong bata na Amen. Medyo inabutan ko ng konti yun kasi super Trump na kami nun may number yun, may istorya kasi. Parang comics kasi yan comics. Oo. Pero yun, talagang pumunta ka pa kung wala kang kalaban dito, nakuha mo na lang yung text. Pumunta ka sa kabila para kukuha ko. Kami, dangkalan na lang, wala nang bilangan. Dangkal. Isang dangkal. Ayan, ikaw, Kuya Paul. Ako yan, nung panahon ba dati, robot na may TV dito. Robot na may sakit? Robot na may sakit? May TV. May television sa dibdib. Oo nga, ano? Gustong gusto ko rin yun Yung meron dito, merong screen. Ikaw, Kuya, Georgie. Jolene. Jolene naman, ganda rin ng Jolene iba't ibang kulay, Kaya lang, nakaka-cry yun kapag nabasag kasi. Pero maganda nga yung Jolene. Ikaw, kay Rodmart, for you. PlayStation? Wala kang laruan? The best toy. Kahit chinelas or what? Pinaka naging the best ko lang gumawa ng tambo, ginawa ko manubela, tapos chinelas, pedal, makubuti. Bata pa lang kasi ang pangarap ko na mag-drive. Okay. So, kutsi-kutsehan yan pala. Kutsi-kutsehan. Ikaw, Kuya Chris. Ako, yung nalaro ko na the best sa akin. Kasi challenge ako doon, yung katangkadan. Ano yung ibig sabihin yan? Yung kawain na lalagyan mo ng parang hagdan, tapos pwede kang tumakbo lang yan. Kung mahirap gawin yun, balance yung ganun. Kasi gumawa ko na hanggang dibdib ko yung apakan taso. May hawak kang ganun. Oo nga. Naka yun, bali, nakaas, tapos dito may brace yung pagkanya, apakan. Yun, kaya matangkad ka kunyari. Oo nga naman, nakakatuwa nga yan. Ikaw, Ate Lenlen. Para sa'yo, ano yung for you the best childhood toy? Filipino toy mo, kumbaga. Laruan. Chinese garter. Magandang Filipino toy nga yun yung Chinese garter. Games, Sabagay. Kaya ko Goma. Chinese garter, Hindi, Filipino garter naman yun. Filipino garter, Makapal yun Saka yung yung dagdag lang yung limburak ba yun? Limburak, di ba? Luksong baka. Luksong baka. Shato and Chato. Oo, yan, Shato. Alam mo yun, Shato? Hindi mo alam yun? Ano ngayon, hindi na alam ng bata. Kasi pag nasa balita Ako, nabasa ko na nga lang. Turo ko na nga. Shato, saka pa yung step, no? Diba, step, no? Piko. Yung piko yung step, no? Piko. Lubigan. Oo, yung tagu-taguan. Patintero. Dati po hindi sikat kapag marami kang kalaro So, lagi kang friend. Marami kang friends. Oo nga,
Ngayon, pag mag-isa ka lang, sikat ka eh. Kasi hindi mo sila kailangan. iPad. Marami tayong mga kinagis ng mga laruan nun, or let's say, mga games, na kung mapapansin ninyo, yung mga ginagamit natin nung araw, hindi kinakailangang high-tech. Mamumulot ka lang, may laruan ka na eh. Sa pagkira ko yan, trumpo. Okay, trumpo. Gusto mo nga talaga makatrumpo na. Pag medyo may pera ka talaga, makakabili ka ng trumpo. Unless kaya mong gumawa mag-isa mo. Sumpak, hindi na bibili. Oh, sumpak, di ba? Trumpo. Pag medyo richy ka, yoyo na yun, yoyo. Di ba yung panahon ng Pepsi ba yun o Coke? Nagkaroon nung dati no? Pagaling ng sa yoyo, no? Exhibition, Walking the Dog. Di ba? Walking the Dog, Lullaby Baby, Boomerang, marami yan eh. Around the World. Yan. Elsa daw. Barbie. Barbie to siguro, Barbie. Ikaw, Ate Elsa, para sa'yo, ano yung mga all-time favorite mong laruan o mga palarong Pinoy? Larong Pinoy sa laruan sa larong Pinoy. Ayun, Jackstone saka Chinese Garter. Yeah, sungka, di ba? Medyo Patay lang daw po yung sungka. Hindi nila gagawin. Hindi, sa lamayan naman, ibang nilalaro nila, hindi naman sungka eh. Oo. Ano ba yung sa Road Mart? Alam mo yun eh. Ano ba yung sa Sakla, Ayan. Medyo maisip-isip. Ayun. American na lang. Oh, saka medyo mahal na yun kasi gagastos ka na eh. Yung mga laruan kasi natin nung araw, yung mga palaro natin nung araw, hindi mo kinakailangan gumastos. No? Pupunta ka lang sa bukid, mamumulot ka lang, maghahanap ka lang ng kalaro, makakapaglaro ka na. Mayroong bunga ng puno, yung ang bunga niya nandito sa puno mismo. Yung kinakain ng Kalibig yun. Lagyan mo lang ng stick. Gulong na yun. Pagulong mo na. Talibig tawag sa akin. Oo nga. Iba naman sumpet, Sumpet. Ito paway. Gusto mong dalawang chinelas kayo siya. Tapos kapag baha, di ba pag baha naman, Yung po, Tsinelas, goma. Yung pero lagi ng barko. Ayan, yung pang isa. Yung eroplano, di ba? Papel lang ang kailangan mo, may eroplano ka na eh. Pagtaglan nun talagang nag-usapan gumawa ng barko ng papel eh. Tapos gagawin gusto mo mauna eh. Ayan. Oo, sa kanal yun, di ba? Oo. Mga ko na yan. Hindi nakapunta ko yung mga ganun. Kaso wala akong pambili na laban. Hindi, siguro yung break game. Break game, Ay, wala yung yoyo, wala akong pambili mo. Pero may big game. Luksong baka na lang, libre, di ba? Sa Kataguan pong. Dos lang kasi mga ko na pang bili sa malamig lang. Buti ka pa nga, may pambili ka ng sa malamig eh. Kailan sinasabi mo na? Year 2000 ba yung sinasabi mo? 1999. Ito mo, year 2000 na yung sinasabi niya. 2 piso? Oo nga naman. Kung 1999 tas 2 piso baon mo, nga naman medyo mababa na yun. Kaya naman, 1960s naman yun sa'yo eh. Malaki na yun, Dala naman schoolhan yun, kabila. Oo. Ako nun, lunch namin, uuwi lang ako ng bahay. Pizzer naman yung tatay niya, nandun lang tayo. Kaya naman pala eh. Yan, bukod doon sa mga sinabi natin, doon natin makikita na tayo mga Pilipino, di ba? Meron tayong way na para makapaglibang, hindi natin kinakailangan gumastos sa malaki. Idadagdag ko lang mga sinabi natin, what are the 5 best Filipino toys pwede nating i-consider na toy. Yung nabanggitin yung tsinelas. Basta may tsinelas ka, may pating-tero na yun eh. Di ba? O syempre, kung may tsinelas, dapat may lata. Di ba lata? Tapos minsan meron ka ring tirador, Tirador. So isama na natin yung tirador. Hindi lamang yun, syempre yung stick. Marami kang pwedeng gawin sa stick. Hindi lamang yun, isama na natin yung bato.
Kung wala kang panjolen, wala kang pangsungka, bato lang ang katapat nun eh. Bato, maghuhukay ka lang sa lupa, makakapaglaro ka na. And of course, yung last thing yung binanggitin nyo kanina. At yung maraming binanggit natin. At marami pang iba. Yung mga binanggit natin yan, all are readily available. Versatile. Kahit saan mo gamitin, pwede. Yung tsinelas na ginagamit mo sa patentero, pwede mong gawing bangka kapag baha, diba? At marami pang iba na pwedeng paggamitan. Hindi lamang yun, appropriate siya for all ages. Hindi mo pwedeng sabihin pang maliit lang yan or pang teenager lang. Kayang laruin yung game, maging anong edad man siya. Kahit nga may edad na kahit may edad na. Hindi lamang yun, yung klase ng kinagis na natin mga laro or laruan, they fit every budget. Kasi nga, mamumulot ka lang naman Pulot lang naman yung lata, tsinelas, mga lumang tsinelas, pulot lang yun. At ang pinakamahalaga sa lahat, kasi kahit meron ka ng lahat ng yan, kung wala ka namang imagination, baliwala siya. So malaki yung parte na gagawin ng imahinasyon sa paglalaro natin. Minsan nga yung baril mo, tangkay nga lang ng puno ng, di ba, sanga lang ng Oo, di ba? Oo. Armalite niya. Oo. Imagination ang kailangan doon. At doon magaling mga Pinoy. Marunong tayo mag-imagine kasi, no? Feeling mo, ikaw na si Leon Guerrero, nakapulot ka lang ng tangkay ng, di ba? Puno ng bayabas, Puno ng dayami, laruan mo na, tumbling. O, di ba, tumbling ka naman. At ang kagandaan pa nun, using our imagination, karagdagan, no batteries required. Hindi mo kinakailangan mag-recharge. Hindi kumakain ng kuryente. Ganun tayo ng araw. Hindi mo kailangan ng kuryente. Lagi, naka-charge na naman yan. Larong-laro na tayo Lobat pala yan. Nung araw, wala. Ang malolobat lang sa atin yun, yung lakas natin Kapag napagod ka, pahinga muna. Hindi mo mapagod pa rin na sila. Makapagod ka lang. Kami na. Yung parang gugutom ito. Kasi pag nandun ka na laro, hindi mo siya ma-feel Pero pag tapos na lahat, saka mo siya. Oo nga. So ang nalolobat tayo, at kadalasan nga, dahil nga sumisipang adrenaline, saka excitement, pag uwi mo na lang talaga, amoy pawis ka, amoy araw, tas puro libag no? Amoy hamog. Amoy hamog pa, mukhang mahamog sa inyo Batang hamog. Batang hamog ba? Amoy hamog. Amoy hamog ka. Naglalaro. Kasi pag malaki na yung buwan, doon. Okay. Kami natin, hindi ko nasubukan. Minsan lang siguro, gabi. Yung taguan, no? Sa gabi. Kagabi, uwian na rin yung pagkatago-taguan. Ibang klase kasi yung patintero sa amin. Di ba yung karaniwan, touch lang. Sa amin, hindi, hawakan mo talaga. Hindi kagad. So makikita natin dun sa mga nakagisnan natin mga laro ng araw, unlike sa mga bata ngayon, kailangan mo lang ng mga bagay na pinupulot, hindi mo gagastusan, mga bagay na hindi kinakailangan ng battery, at hahaluan mo lang ng talaga ng imagination. At doon nga, malaki yung parte na ginagawa ng imahinasyon. At masaya na tayo nun. Ngayon, yun ang pag-aaralan natin ngayon. Ang pamagat ng exhortation ngayon, more than we can imagine. Kasi kung paano sa mga laro, sa mga simpleng bagay na gagawa natin ng paraan through imagination na mapalawig siya, maging masaya ang lahat, maging useful sa atin, maging memorable. Ganun din sa tinatawag na prayer. Pag-uusapan natin ngayon, hindi ko sinasabing sa prayer, puros imahinasyon lang yung ginagawa natin dito, because it's not. Kaya nga ang pamagat ng pag-aaralan natin, more than we can imagine. Babasahin ko yung Ephesians 3:14-21. This is a prayer for the Ephesians, mga kapatiran natin sa Efeso. At si Paul ang sumulat. Ang sabi niya sa mga kapatiran natin sa Efeso, for this reason, sabi niya, I kneel before the Father, from whom every family in heaven and on earth derives its name. At ika ni Pablo sa mga kapatiran sa Efeso, I pray that out of His glorious riches, He may strengthen you with the power through the Spirit in your inner being, so that Christ may dwell in your hearts through faith. And I pray that you, being rooted and established in love, may have power, together with all the Lord's holy people, to grasp how wide
No? How wide, how long, and high and deep is the love of Christ. And to know this love that surpasses knowledge, that you may be filled to the measure of all the fullness of God. As a verse 20, ika ni Paul, now, to Him who is able to do immeasurably, more than all we can ask or imagine, according to His power that is at work within us, to Him be glory in the church, and in Christ Jesus throughout all generation, forever and ever. Amen. Laging nakokot yung 20. Ang sabi sa verse 20, now unto Him who is able to immeasurably, more than all we can ask or imagine. No? Ang Lord daw kasi, in short, kung magbigay daw siya, higit pa sa ating inaasahan. Kung magbigay daw ang Panginoon, higit pa sa ating imahinasyon, sa kaya nating isipin. Kaya ang ginamit na term ni Paul dito, immeasurably. Kumbaga, hindi mo masusukat. Hindi natin masusukat yung pamantayan ng Panginoon kung paano siyang sumagot sa ating mga panalangin. Hindi natin masusukat yung pamantayan ng Panginoon dun sa amount of blessings na kaya niyang ibigay sa atin. Kaya nga sa mga unang mga salita kanina ni Pablo, gusto niyang malaman daw natin ng mga kapatiran sa Efeso, no? Mag-grasp daw natin how wide, how long, how high, and how deep is the love of Christ. And of course, no one can grasp that. Wala naman talagang makaka-measure nun. Dahil immeasurable ang pagpapala ng Panginoon. Yung nga lang, doon ngayon magkakaroon ng question. At maraming Kristiyano, syempre, yun ang question. Gayun din pala, according kay Paul, ang Lord daw higit pa sa ating inaasahan. Ang Lord daw, hindi mo masusukat yung kakanyahan niya na magpala. Hindi mo masusukat yung how wide, yung length, yung height, yung lalim. Bakit dumarating ang time sa buhay ng isang Kristiyano? Yun nga, paulit-ulit nating na pag-aaralan, kinakapos siya. And I do believe each and every one of us nakakaranas niyan. Kinakapos. No, kinakapos. Kasi ang pinag-uusapan dito yung blessings ng Lord eh. No, of course alam na natin given na yan yung spiritual blessing. And of course, besides that, alam naman natin hand in hand kasama yung tinatawag na physical or material blessing. Pero bakit nga kayo dumarating ang time? Let's say yung Kristiyano naman hindi naman siya evil, no? Mabuting Kristiyano naman siya, pero bakit kaya ganun? Dumarating ang time na talagang kinakapos at kinakapos pa rin. Ano kaya yung pwedeng mga kadahilanan doon? Okay. Natin dun sa unang example, kung meron pang chinelas, hindi mo ginagamit. Kung meron pang isang toy, kung hindi mo namin na-angel. So yun eh. Kapag kung may prayer na, pero hindi mo naman talagang take yung work ng prayer sa buhay. Simple, application ko po ng bawat isa. Nakataloy. Kung paano mo i-apply. Imagination. Kung paano mo i-apply ngayon, yung pagpapala nila. Okay. Kumbaga, sinasabi ni Kuya Lem, hindi na natin kina-question yung kakanyahan ng Diyos magbigay. Kasi sinabi na sa Biblia, kapag nagbigay siya, higit pa sa inaasahan mo ang ibibigay ng Panginoon. Ano na yun? Sigurado na yun. Sinabi na ng Biblia yun. Yung nga lang, dumarating talaga ang time, yung tinatawag na misappropriation. Hindi natin na i-appropriate ng maayos, na maigi, ano man yung mga blessings in store ng Panginoon sa atin. Sabi nga natin, pagdating sa pagpapala, hindi natin kino-question yung capacity ng Lord to give. Ang kino-question natin, yung capacity natin to receive. Kadalasan kasi tayo yung mga hindi pa handa sa pwedeng ibigay ng Panginoon sa atin, or at the same time, may mga ibinigay ng Panginoon sa atin, hindi tayo marunong paano natin gagamitin. No? Halimbawa yung talino. Kapag yung talino naunahan ng katamaran, baliwala ang talino. Ilang tao yung pinag-aral ng magulang, nakatapos ng kolehiyo, no? Hanggang sa tumanda siya, mag-asawa siya, magkaanak siya, nandun sa poder ng nanay niya. Nanay ang bumubuhay, tatay. Kung hindi man yung nanay, tatay, mga kapatid. Pero mga tapos sa pag-aaral, no? So minsan or kadalasan, kung edukasyon ang pag-uusapan, marami na may edukado eh. Pero ano nangyari sa kanila? Kasi ako personally, marami ako nakikitang ganun.
Ang gaganda ng mga tinapos. Pero wala rin, no? Na misappropriate nila yung mga pagpapala ng Lord. Hindi man 'yon, kunyari, mabuting pamilya. Meron naman siya mabuting pamilya, no? Pero bakit dumarating ang time, hindi niya na-appropriate sa buhay niya yung kabutihan ng kanyang mga mahal sa buhay? Siyempre, isa lang naman nakatambas nun. Kung mababait yung mga kamag-anak mo, at for some reason, hindi sila nakakatulong para ikaw, kahit papaano, yung buhay mo maging maalwan din, hindi lamang financially, kundi morally, maaaring meron tayong problema sa attitude. Attitude ang problema sa atin. Kaya hindi ba minsan na pag-usapan natin na hindi naman enough na ipag-pray natin ng Lord, nawa po bumait sa akin si Kuya Chris. Nawa po bumait sa akin si Kuya Lem, bumait sa akin si Kuya Dennis. Kasi itanong mo rin, Lord, mabait ba ako sa kanila? Kasi hindi ba meron tayong tendency kapag nag-pray tayo, pakabig lagi eh. Lord, ipuin mo po yung puso ng boss ko para bigyan ako ng salary increase. Samantalang alam mo naman, hindi ka naman karapat dapat sa salary increase sa style mo. Hindi. Kumbaga, Lord, kailangan ko po talagang additional na finance kasi po lumalaki mga bata and so on and so forth. Bukod po sa hipuin ninyong amo ko, nabigyan po ako ng salary increase, even me, Panginoon, kung meron pa akong hindi talaga ibinibigay, ibinubuhos sa trabaho ko, hipuin mo ako, Lord. Kung hindi pa ako ganun talaga kasipag sa trabaho, bigyan mo ako ng sipag. Kung palasagot ako sa boss ko, na hinihingan ko ng salary increase, bigyan mo ako ng kabaitan. Kasi paano ka nga naman bibigyan ng salary increase kung sinasagot-sagot mo yung tao magbibigay sa'yo ng salary increase? You know, those things in life, nami-misappropriate kasi karamihan. Kasi readily, ang Lord kasi ready siya. Yung floodgates of heaven, anytime, yung pagpapala kung gugusin ng Lord at worthy tayo, bakit hindi niya ibubuhos? Yung nga lang again, misappropriation ng mga blessings, ng kapamaraanan sa kanong mga chances na ibinibigay ng ating Lord. Kaya nga, di ba, ng mga nakaraan, naalala natin yung mga messages, yung mga Bible studies, pinapaulit-ulit natin, we are royals. We are the chosen generation, royal priesthood, God's holy nation, God's peculiar or special people. Then, yung mga yun, hindi lamang siya label na nakasulat. Dapat nakikita talaga sa atin, mga kapatid. Nakikita siya. So yes, we are royals. But being royals, royal blood, let's say, because yung dugo ng ating Panginoon na nananalaytay sa atin, how royal is our lives? Gaano ka-royal ngayon yung mga buhay natin? Gaano ka-royal yung kaisipan natin? Gaano ka-royal yung lumalabas sa bibig natin? Gaano ka-royal yung character, yung attitude natin? Gaano ka-royal yung lahat ng kapamaraanan natin sa buhay? Kasi kung hindi siya ma-appropriate sa buhay natin, label lang siya. Pero yung epekto, wala. No? So it's more than imagination. It's appropriation. Maraming mga nagkalat na laruan dyan, mawawalang saysay sila kung you lack yung appropriation na magamit mo siya ng maayos. No? Magamit mo siya ng maayos. Halimbawa sa pakikipagkapwa-tao, mahalaga yun eh. Tignan niyo yung mga taong ma-PR. Marunong makisama. Hindi makisama, makisama. Tingnan niyo sila, maraming kaibigan eh. Pag nagkasakit, may dumadalaw. Pag nawala, may tumatawag, hinahanap. Pag walang makaya, may magbibigay. Kasi mabuti sila sa kapwa-tao nila eh. Pero kung baliktad, nawala na siya ng 2 taon, wala man lang nakakaalam na nawala. Wala. 2 years ka pala nawala, ngayon ko lang napansin. Kung hindi ka pa sumulpot, hindi ko alam na nawala ka ng 2 years eh. PR na lang ha, yung mabuting pakikisama na lang, mga kapatid. Ang laki na ang malayo na mararating ng tao kapag meron siyang mabuting pakikisama sa kapwa-tao. Meron gusto idagdag, brother? Yan po kasi yung bilin ng tatay ko sa akin. Na saan man ako makapunta, saan man ako makarating, baunin ko yung pakikisama. At kasi nung nasa probinsya pa ako, nasa Pilipinas pa ako, yung unang pasok ko ng trabaho, Laguna, Batangas, saka yung unang Bicol. Pero nagugulat yung mga matatanda kong kasama. Mga retired police. Ilang taong ka na ba? 21 po. Ba't parang kayang-kayang makisabay? Eh, kasi kumbaga,
yun yung turo ng tatay ko eh. Isama. Yung, nalala ko rin yung kay Kuya Lito nun eh. Yung first time namin nagkasama sa Cervetec. Yung unang araw. Unang araw nagkasama kami. Galing ako ng Banawi kasi. Sabi niya sa akin, Kuya, sabi niya, taga Banawi ka, di ba? Sanay ka sa service. Yung pagkatapos ng trabaho, may sideline na gano'n. Ang pumasok sa isip ko, baka pakawala ng amo ba? Kasi sinusubukan ng first day ko eh. Ang tanong ko, baka bawal. Bawal pag nahuli. So nung pagka, sige, sama. Yun na yung umpisa. Kaya kahit 3 months lang po ako doon sa Cervetec, halos ang namin, yung samahan ba eh. Yun na lamang. Tightly-knit na kayo kaagad, ano? Parang matatagal na magkakakilala. Yan. Mahalaga yung kahit saan tayo magpunta. Yung magandang pakikisama. Kasi one day, kakailanganin mo sila. At kadalasan, kapag magandang pakikisama mo sa tao, kahit hindi mo sila hinihingi ng tulong, alam nila yung pangailangan mo, they will help. No, they will help. Kaya mahalaga yun. Sabi nga nila, do not burn the bridges. Huwag kang magsunog ng mga tulay. No, do not burn. Let's say, lilipat ka ng ibang lugar, huwag mong sunugin yung bridge. Hayaan mo siyang nakatayo. Kasi one day, kung loloobin ng Panginoon, kakailanganin ka nila, kailanganin mo sila. So, do not burn bridges. Huwag tayo mag-iwan na kapag umalis ka sa isang lugar, sunog yung iniwan mo. Don't do that. No, kasi doon nagsisimulang lumiit ang mundo ng isang tao. No, na kahit saan siya magpunta, merong samo na, ingat kayo dyan, ha? Nakasama kayo ng kalahating oras dun sa grabe yan. Minsan, sandali ka lang nakasama, iba na kagad yung impression, yung attitude, character na pinakita mo, may iba na yung pagkakilala siya ng tao, syempre. Diba? Di lamang yun, maiksi lamang ito pag-aaral natin, bukod doon sa mga pinag-usapan natin kanina, often, our experience limits our prayers. Na kaya kapag nag-pray ka, napaka-limited kasi, hindi kasi na-experience ko nun, pinag-pray ko sa Panginoon, pero nangyari pa rin eh. Yung bang para tuloy ikaw nadadala, huwag na siguro kasi mahirap umasa eh. Diba? Yan ang problema sa tao eh. Di, pinag-pray ko kasi na ako ang ako ang ma-promote, pero yung assistant janitor nang na-promote, hindi ako eh. No? Hindi na siguro. No? Na-experience ko kasi mahirap umasa eh. Diba? Doon ngayon nagkakaproblema. Last time kasi humingi ako ng tulong sa Lord o sa tao, let's say, no, wala namang tumulong eh. Bakit pa ako magpe-pray? Kung hindi man, nagpe-pray man siya, merong limit nga. Hanggang dito lang yung prayer niya. Maaaring yun yung binabanggit ng mga kapatid sa mga pag-aaral natin, na hindi natin magawang boldly mag-pray, magbuhos ng ating mga saloobin sa prayer, because there is something in our lives na minsan ipinag-pray natin, parang walang nangyari. No? Kung ibabasa natin sa ating mga personal experience, yung ating klase ng pananalangin, then it will be limited. No? A situation we can picture being different. Halimbawa, destructive habits that remain unbroken. Tagal ko lang pinag-pray sa Panginoon, pero ganito pa rin ako, hindi naman ako nagbago eh. Hindi nga skugo naman ako or what. Kaya hindi mo na pinagpe-pray. Kung pinagpe-pray mo ng Lord, pabaitin mo ako, amen. Yung bang parang wala lang sa puso natin, parang hanggang bibig lang. Ay, mababait din niya kung gugustuhin ng Panginoon. Minsan ang culprit pa ang Diyos eh. Babait din niya pag niloob ng Lord. Ibig sabihin, hindi niloloob ng Panginoon na bumait siya. You know, minsan ang Lord pa ngayon na nagiging dahilan. Hindi lamang yon, long-held attitudes that seem to defy change. At kadalasan, halimbawa sa tao, di ba nadadala tayo minsan? Pagpe-pray natin, Lord, hiniling po namin na sa susunod na pagpunta namin sa kapatid na ito, pansinin niya kami. Di ba? Paunlakan na niya kami, Lord. Nakakasampung punta ka na, ini-snub ka, o parang walang nakikita, no? Or isang araw ngayon, parang ikaw rin, hayaan mo na yan. No? Ibalato na natin yan. Kasi hindi po pwedeng ganun eh. Alam ko, naging joke yun, ibalato na natin kay Satanas. Pero actually, masakit yun eh. No? Isipin mo kung maririnig ko yun, uy, si Kuya Dennis, ibinalato ka na kay Satanas, ha? Ang sakit naman. Pwede ba ibalato na lang ako sa tao, huwag lang kay Satanas? Alam ko naging joke yun. Pero, di ba? Pero matutusin, mabigat yun ganyan eh. Mabigat yun. Tsaka pag pinano natin yun,
deliver such one to Satan para ma-rinig sa Oh, ayun pa, yung sinabi ni Paul, no? Yung katulad na sinabi ni Paul. So as time passes, we may begin to feel that some things cannot be changed. Kasi nga, pinagpe-pray mo naman, nilalapit-lapitan mo naman, ano ba tawag dito? Ina-admonish mo naman siya, pero parang walang nangyayari. At dumarating ang time na parang sumusuko ko na rin na hindi na siya magbabago o yung sitwasyon mo hindi magbabago. Hindi yun ang sinasabi ni Paul sa binasa natin kanina. Hindi yun. By God's mighty power working in us, God is able to do far more that we may dare to ask or even dream of. Minsan, or kadalasan, merong mga pagpapalang dumarating sa buhay natin, kung tutuusin, hindi naman natin pinag-pray. And yet we enjoy. Ako naniniwala ako mga kapatid, mas maraming pagpapala tayong ine-enjoy ngayon na hindi mo naman pinag-pray. Kaysa sa mga pagpapalang ine-enjoy mo ngayon na pinag-pray mo. Marami tayong ini-enjoy, hindi mo pinag-pray kapatid, pero ine-enjoy natin. Kasi alam ng Lord, kapag hinintay niyang, gusto ko na talagang ibigay sa kanya ang bagay na ito, pero kailangan ipag-pray niya muna sa akin. Kailan pa mangyayari yun? Kung maghihintay ang Panginoon na lumabas muna sa bibig natin yung mahalagang bagay na hindi natin pinagpe-pray, pero kailangan natin, hindi na mangyayari yun. Kasi, iba kasi ang priority ng tao eh. Di ba, bigyan nga natin ng example. Halimbawa, papipiliin ka magic cream, pampakinis ng balat, pampaflawless, no? O let's say, mani, no? Pampatalino, food for the brain. Kailan pa may mga taong talagang, nakapagpatalino ba to? Hindi ba ang tao pag bumili ng produkto, pampakinis, pampatas ng ego, pampaganda, pampagwapo, pero yung pampatalino kaya, pampatalino. Kaya minsan pag may mga pagkain napakamahal, even though kaya natin bilhin, ako personally, inisip ko, bakit pag kinain ko ba yun, tatalino ako? Lalaki tiyan ko, yes. Pero after a while, wala na siya. Minsan nagiging biro ko yun napakamahal naman yan, pambira. Diba sana pag kinain ko yan, tatalino ako Kasi yung priority kasi natin kadalasan mali You just want something inside your stomach, not inside your brain. Kaya nga no wonder si James, sinasabi niya, meron man nangangailangan sa inyo ng wisdom? Yung kaagad Kasi napansin ni James sa mga kapatid, no? Nangangailangan ng pagkain, wala namang masama. Nangangailangan ng material possession, wala namang masama. Pero wala yata ako naririnig na nagpe-pray na humihingi ng wisdom sa Diyos. Kaya sabi niya, humingi kayo ng wisdom. Pinapaalala niya what matters most. Ngayon, ang Panginoon, alam niya kasi maraming mga bagay na what really matters most sa atin. Hindi na niya hinihintay na ipanalangin natin, ibinibigay na niya ng kusa. Kasi nga, ulitin ko po, kapag hinintay ng Diyos na ipanalangin natin, hindi mo ipagpe-pray kasi ibang priority natin. Ganun kabuti ang Panginoon. You're not praying for it, pero ibinibigay niya. No? Hindi mo napapansin, and yet you're enjoying it, no? Sa buhay natin. Napakaliit na example lang ng ginawa ko mga kapatid. I believe there's more than that. Yung kalusugan, di ba? Di ba, wala nga tayong pakialam sa health natin And yet, nagtataka, ba't kaya buhay pa ako? No, may mga taong ganun Wala naman akong ginawa kundi sirain ang katawan ko. Sunog baga nga ako No? Alak, sigarilyo, puyat, unhealthy foods. Minsan siya pa nagtataka, ba't kaya buhay pa ako? Dapat patay na ako. Pasalamat ka sa Diyos. Kagagawa ng Diyos yun, buhay pa tayo. Sa kabila ng ginagawa na ating abuso sa mga sarili natin. Di ba? Yun yung tinatawag na unimaginable. Hindi sumasayat sa isip natin and yet we're enjoying it. No? Na inanggaling sa ating Panginoon. Ganun kabuti ang ating Lord. So bilang panghuli po, bago kayo magkaroon ng, kung gusto niyo magtanong or magdagdag, panghuli, according sa ating pinag-usapan, may kling pinag-usapan, never measure God's unlimited power by your limited expectations. God is never limited. God is unlimited. Yun po ang katotohanan. So sa prayer, let's pray. Ipag-pray natin yung mga talagang kailangan natin sa Panginoon. Then let God do His part. Of course, be realistic. Realistic in a sense, nakaangkla sa faith, nakaangkla sa morality, nakaangkla sa
sa kaharian ng Diyos, sa ikasusulong ng kaharian ng Panginoon, maging ng personal natin buhay, yung pinagpe-pray natin. Not really something na para lang test mo ang Panginoon, you will pray for it. Because we know, alam naman ng Lord, if you really need it, I will give it to you. If you just want it, no, but you don't need it, then let's see. Padadaanin muna kita sa iba't ibang klase ng pagsubok before I give you yung mga gusto mo sa buhay mo. Okay, meron po kang yung gustong idagdag or question? Sa education din yung kaalaman din dun sa sakit na yun yung ngayon at palagi na napapanggit. Kung alam mo na yun yung about dun sa mangyayari, parang nalilingtan din yung prayer, yung power na kasi ito na yun parang tapos na siya about diagnosis na ganyan. So, nilimitan mo na yung kakanya ng Panginoon dahil alam mo na kung ano yung pagtungan niya sa kita. Pero yun nga, because of prayer and same time faith din because of miracle, nangyayari yung mga kapaparaan ng Panginoon, nagagaling din siya dahil sabi mo na alam mo na yung pagtungan niya. Pero nag-extend pa rin yung buhay niya at marami tayong na-experience ng cancer na pero nakikita natin nabubuhay pa sila. Amen. Amen. Yung mga testimony na ginagamit ng Panginoon to glorify His church, also to glorify His name. Amen. Maging sa prayer, mga kapatid, wala namang masama if we will aim high. Sa buhay nga kung magseset ka na rin lamang ng goal, set a high goal, syempre. Ngayon sa prayer, ganun din. No? Kasi nga, kadalasan, pag-pray natin, gumaling siya. Hindi, kasi mo naman, isang bulate na lang ang pipirma dyan, mabubuhay pa ba naman yan? Ipag-pray na lang natin yung mga maiiwan niya, magkaroon ng kalakasan. I mean, yung bang, kahit ganyan na yung kalagayan niya, aim high in prayer. No? Yung kagalingan pa rin siyempre pinagpe-pray natin. Sa kabila ng parang isang bulate na lang ang pipirma, mamamatay na, aim high. No? Aim high pa rin. Then let God sort it out. Na bahala ng Panginoon sa isasagot niya. Nakikita sa naging testimony, cancer patient na successful. Amen. Ano sila, successful nila. Ate Maika, di ba? Nabigyan na ng taling na ganito lang. Pero nakalauna, nakikita natin nagagamit pa sila sa panapangin. Amen. Sa Ate Maika, di ba, nag-alala siya doon sa baby. Pero look at the baby now, napakalusog, di ba? Ni Mia. Parang kailan lang. Sa ultrasound niya, delikado. Amen. Anything else po bago tayo mag-pray? Para hindi tayo masyadong ginagabi. Kasi gabi na. Minsan parang nalilimitahan ba natin yung ating sarili? Nag-pray tayo, pero parang hindi ko kaya. Parang ikaw mismo, okay. hinahan ka ng loob. Oo nga. Pinag-pray mo, pero after ng prayer, pag mag-isa ka na lang, parang hindi ko kaya. Ikaw mismo, yun ang mahirap na mismo sa sarili mo. Parang mahirap yun, kailangan mayroong self-confidence sa kailangan. Dalawa kasi yung dalawa yung confidence Hindi pwedeng overconfidence. Self-confidence. And then tayo mga Kristiyano, yung confidence natin. Amen. Yung confidence sa Lord, confidence sa Lord. Minsan yung fear kasi napag-aralan natin, ang fear nakakaano siya para kang maninigas, parang nagpe-petrify, nagpe-freeze na. Yung mga dapat na ginagawa mo hindi mo magawa because of fear. Kaya nga sabi ng Lord do not fear, no? Para magawa natin yung dapat natin gawin. Okay, meron pa po ba, Rod Mart, bago tayo dumako sa prayer? Yun nga po, sinabi mo siya, Ha? What? Yung fear. Ano yung sa fear? Struggle ko rin yun. Fear saan? Kasi maraming klaseng negative na fear na baka hindi. Minsan nagpe-pray ako positive na positive, pero may parang baka hindi yun ang muskila. Yun ang problema doon. Kasi yun yung tinatawag na pabago-bagong isip Kaya wala na pinatutunguhan. Kahit nag-pray siya ng 1 oras, Amen! Tapos, nangyayari kaya yun? Nag-doubt ka agad? Sayang yung 1 oras na prayer, di ba? Sana may tsaga, tsaga. Oo, siyempre, dapat may tsaga. Kaya, He is able. Kaya ng Panginoon, kaya niya. Di ba?
Kung talagang akin, di ba? Kung hindi akin, hindi akin. Ano yun, kumbaga, sa akin naman, kung nakarelate kasi ako sa mga binanggit mo kuya. Gagawin natin yung ano. Pero hindi tayo ihinto talaga. Alam mo, minsan po, pag iniisip ko ganito parang ayaw ko nung pansinin. Pero iba yung iba yung idinidikta ng Holy Spirit. Of course. Kasi hindi naman talaga yun ang sagot. Oo nga. Darating na, Lord, pinagkakatiwala ko na sa lahat. Oo nga naman. Ginawa natin yung the best. Ginawa na natin yung ating part. And hindi pa rin naman. Minsan kasi dumarating yung parang huwag na lang kaya. Huwag na lang. Pero Sa plato. ano na lang, darating yung point na ginagawa mo na kumbaga minsan kasi na may time na nagpang-abot kami. Na sabi ko parang ang bigat naman sa dibdib na wala akong gagawin. Nandito kaming dalawa. At ano naman, nagkaroon naman ng magandang kahit pa paano. Kahit pa paano. Kaya nga tama sinabi sa Bible din, di ba? Wag daw tayong manghinawa sa paggawa ng kabutihan because in due time, aanihin din natin yan. Oo nga naman. Tama.